Hi! Oh, ba't nandito ka? Girl, wala ka ba magluto ng sinigang? Oo naman. Lika, patuturoan kita. Thank you! Gumawa tayo ng sinigang. First, let's prep our ingredients from the market. Himayin ang kangkong at alisin ang mga matitigas na tangkay. Hugasan itong mabuti, dahon by dahon, para sure na walang nakaipit na mga mikrobyo. Then, mag-gloves tayo para sa pagbalat ng gabi, dahil meron daw itong calcium oxalate na pwedeng maging makati sa kamay. Dahil naka-gloves na din tayo, isunod na natin ang paghugas at paghiwa sa karne. Importante ito dahil maaaring may mga lamang parasites o bakterya ang karne na pwedeng makapasok sa balat natin. Tsaka para hindi natin makontaminate ang iba pang mga ingredients na ihahanda natin mamaya. Alisin ang gloves ng maayos at itapon ito ng maayos. Gamit ang soap and water, maghugas tayo ng kamay for at least 20 seconds or 2 happy birthday songs. Siguraduhin sundan ang proper hand washing technique na tinuro ng DOH para siguradong lahat ng singit ng mga kamay ay malinis. Hugasang mabuti ang mga natirang gulay bago hiwain. Tandaan, importanteng baliktarin ang chopping board na ginamit para sa paghiwa ng karne kapag maghihiwa na ng mga gulay para iwas cross-contamination. Mahirap na, lalo na't magkaiba pa naman sila ng cooking time. Matapos mahanda ang lahat ng ingredients, it is time to cook our sinigang. Ilagay sa isang kaldero ang karne, kamatis at sibuyas. Maglagay ng mineral water para sa pagpapakulo nito. Isindi ang kalan sa naaayong temperatura. Pero, importante ding huwag itong madaliin para masigurado na maluluto ang karne ng maayos. Ayan, kumulo na. Alisin natin ang mga lumulutang na scum. Isisan din natin ito with salt and pepper at isunod ang gabi dahil medyo matigas ito. Timplahin na din natin ang sabaw by adding Knorr sinigang mix and silver swan patis. Uy, baka naman. Charot. Tikman ng sabaw and i-adjust nyo na lang yung lasa kung kailangan. At dahil okay na, ipatong na lang ang kangkong at takpan dahil madali lang itong maluto. Iwan lang ito sandali at voila! Meron na tayong sinigang. Magsandok sa bowl ng enough serving lang. Iwasan ang diretsong pagkuha sa kaldero to your plate para hindi bumilis ang pagpanis ng pagkain. Gumamit ng serving spoon para hindi makontaminate ng laway ang sinigang na maaaring magdala ng sakit sa kasama mong kumakain. And now, it's time to eat! Dahil may sobra sa niluto nating sinigang, i-store natin ito ng maayos sa isang Tupperware. Pero bago ito ilagay sa ref, siguraduhin lumamig na ito ng kaunti para maiwasan ang condensation. Importante din na huwag itong patagalin sa tinatawag na danger zone temperature for food or 4 to 60 degrees Celsius nang matagal dahil ideal ito for bacterial growth na maaaring mag-cause ng food spoilage or worse, sakit. Kapag kakainin na ito ulit, huwag ipainit ang buong container ha. Ipainit lamang ang enough na serving na mauubos for that time. Ang paulit-ulit na pagpapainit at pagpapalamig ng mga tirang pagkain ay ideal din para sa pagdami ng mga mikrobyo. Laging tandaan, tuwing maghahanda ng pagkain, food safety is our priority upang maiwasan ang mga sakit mula sa foodborne infections.